itself is the entire universe. So, the entire universe and its increasing, expanding size is just but the foundation. Pag foundation, ito yung, kumbaga sa building, maglalagay ng pundasyon para hindi umuga. So you cannot shake the earth. You have to shake the whole universe to shake the earth. So that's how God protected the earth, the world. Now, it says that you were chosen before creation, the foundation, which means before the creation, you were already recognized, you were already existing in the mind of God. In the consciousness of God, you were already existing, in which you were chosen. So, God knew you even before the foundation. If you can really make such a good imagination, I am going to literally, all right, stretch your power of your imagination, stretching it back. Think about when there was nothing in this universe except God. And in God, in Him, you were there, all of us. And in that consciousness of God, in the mind of God, you there, you're already existing. However, your state was yet in pure spirit, because God is a spirit, so you were in the spirit of God, existing in Him. Are you able to imagine what I'm saying? Good. Please exercise as far back as you could. Now, you see, you were already there, and you were already known by God. You only forgot that you were already existing long before the foundation of the world. How many are listening and getting what I'm saying? Raise your hand. All right? Medyo nai-English ko lang. All right? I hope you still get me, even though sometimes I do it in English. Can you get me? So, nag-e-exist ka na long before, bago nagkaroon ng mga, planets, sun, galaxies. Nasa Panginoon ka. What I'm saying is, bakit ganon? Hindi mo naaalala ngayon. Alright. Hindi mo siya naaalala ngayon kasi nga, you were there. However, ang gusto kong ipakita sa inyo ay ganito. Nung kayo ay kinilala ng Diyos, nag-exist kayo. At ginawa na kayong katulad niya. Doon sa spirit state natin lahat, tayo were made in the image and likeness of God in the spirit state. So nag-exist ka na. And I would like you to appreciate that. You did not exist, you did not start existing only when your mother gave birth to you. So, matanda ka na. Pero hindi sinasabing matanda. What I'm saying, you've been existing for so long. Hindi yung tumatanda. Hindi rin yung nagkakasakit. Hindi yung naluluma. Alright? Now, because of God's love, alright? Nung kinreate niya tayo, because of His love, alam niyo ba bakit ganito? Dahil sa pagmamahal niya sa atin, alam niya na tayo binuo niyang perpekto, pero ang kinakailangan ng katumbas noon ay magkaroon tayo sa kanyang pagkalika ng isang tinatawag na pagkakaroon ng karanasan. Experience. You see, kung tayo nasa loob ng Spirit niya,
perfect na kagad tayo, wala na tayong upward. However, sana maintindihan po ninyo, no? Parang lumabas muna kayo sa pagkatao nyo. Alright? Dahil yakap na natin yung pagkatao natin. Hindi naman tayo tao lang. Sinisigaw ko po, hindi ka tao lang. Kaya sa simula, ikaw ay isang spirit na kung saan alam ng Panginoon na ang karagdagang ibibigay dapat sa atin ay magkaroon ng karanasan sa lahat ng dineposito niya sa atin. At ang dineposito niya sa atin ay walang iba kundi ang kanyang pagiging siya, sarili niya. Kaya lang, parang meron tayong individual kind of, personality. Parang ang hirap i-dissect. Pero what I'm saying is, he said, let us place. The earth is the only planet where man will have his own experience. And that's the reason, if you are a person living today, if you are very, let's say, wise enough with wisdom, 3 things ang dapat mong kilalanin na maigi sa buhay na ito. Una, kilalanin mo ang God. Pangalawa, kilalanin mo sarili mo. Pangatlo, kilalanin mo ang earth. 3 dapat ang kilala mo dito sa buong universe. God, yourself, man, and the earth. However, kung mapapansin nyo, ang mga tao na malapit sa Diyos, ang kilala lang nila ay ang God. Hindi nila kilala ang kanilang sarili at hindi rin nila kilala ang planetang tinitira nila. Ano ang ngayon ang ma-expect mo? What kind of life? Life na wayward. Umaga sa Tagalog, awarde-warde, wayward. Or walang certainty, suntok sa hangin. Kaya halos lahat ng nakatira sa ibabaw ng mundo ay nagpapayag sa kanilang karanasan na puro mababa sa average. Kapag mababa, below par, ibig sabihin, hindi nakakatanggap ng sapat sa talagang design, mabuhay sa ibabaw ng mundo. Ang Diyos na lumikha ng earth, special siya, at ang earth talaga, ang tirahan ng mga tao para magkaroon ng karanasan. Mga kapatid, suriin nyo saglit. Walang nag-a-appreciate na ikaw ay pumarito para magkaroon ka ng karanasan. At ang karanasan, generally na gusto ng Panginoon sa buhay mo, ay yung karanasang pagiging isa sa Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon. Na ikaw ay nilikha niya na sa kanyang spirito, ngunit nais niyang bigyan ka tayo ng isang malalim na karanasan. Ngunit kinakailangan natin magsuot ng katawan. At sa katawang ito, magkakaroon ka ng 2 senses. Sense sa katawan at sense doon sa original mong spirit ka. So, pag ikaw nagkaroon ng katawan, meron kang senses. At ang senses mo ay para sa pagkikipag-ugnayan mo sa physical. Kailangan mo may mata, may pandinig, panlasa, pangamoy, at pandama. Para marunong ka makipag-ugnayan sa physical. Ngunit, bago ka naging katawang tao, meron kang spirit na may senses din. Ang senses mo nung wala ka pang katawan ay full awareness. Aware na aware ka sa Diyos na lumikha sa iyo at kung sino ka. Walang kulang. Full aware ka. Lamang,
Pag ikaw ay pumasok sa mundong ito, malilimutan mo ang iyong pinanggalingan. So there will be something na pwede mong puntahan. Pwede kang nasa katawan at sa buong panahon ng iyong pamumuhay, hindi mo madidiscover na meron ka palang spirit na mula sa pool ay nag-exist na bago pa lumika ang Diyos ng mga kalikaan. Pwede kang nasa katawang ito na hindi mo nalaman. Hanggang sa pwede kang mamatay at hindi mo rin nalaman. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Siguro maring iniisip mo yung mga magulang mo, lolo mo, sila kaya ay nakakuha ng awareness nito? Kung ikaw ay nakakuha, bilangin mo ang iyong sarili sa isang mapalad. Dahil, dalawa ang ating senses. Sa dalawang ito, ibig sabihin, dalawa ang iniinugan mong mundo. Ang unang mundong iniinugan mo dapat ay ang spirit. Meron kang world o realm. At meron ka din naman physical na kung saan, kaya nga lumikha ang Panginoon, dito makakapag-engage ka. Ngayon, hindi mo alam na meron kang dalawang senses. Dahil dito, ang nakilala mo lang ay yung sense ng iyong katawan. Since ang senses mo, ang siyang mas mataas, na nagagamit mo sa pang-araw-araw sa buhay, ito na ang nagamit mo mula nung ikaw ay nagkaroon ng awareness sa buhay, na tinatawag na kamalayan. Ginamit mo mula noon ang iyong senses. Wala ka pang alam kasi sa spirit mo. Wala kang alam. Ngunit yun ang ikaw, totoo. Kaya nga, si Jesus ay dumating para malaman mo ang katotohanan ng ikaw ay yung spirit mo. Nais ko sanang mabago ang isipan nyo na ang Panginoong Jesus ay pumunta rito, hindi siya naghanap ng pagsamba ng tao. Nung dumating ang Panginoong Jesus, hindi niya rin tinuruan ng tao na magdepende sa Kanya. Ngunit gano'n ang ating pananaw kay Jesus. Ang katotohanan, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, siya ay nagpapahayag. Siya ay nagpapakita ng isang halimbawa o modelo na nagsasabing, kung ano ako, ikaw din. Ngunit hindi ganun ang pananaw natin sa ating Panginoon. Inihiwalay natin siya, itinaas natin siya, at sinamba natin siya. Walang mali. But ang kanyang mismong naisin ay makita mo siya sa pagiging ikaw. Mga kapatid, siguro hindi nyo pa nakikita ang dahilan ng pagbibigay ko ng message nito. Paalalanan mo kung saan ako tumigil, Pastor Rodel. Ihugot muna ako. Mga kapatid, kaya ako nagbibigay ng ganitong message. Alam niyo po ba? Bakit parang mahihina ang pamumuhay natin sa ibabaw ng mundo? Kadalasan sa atin, dahil mali ang pagtingin natin sa sarili natin. Masyado nang mababa. Masyado nang madumi. Masyadong makasalanan. Alright? Masyadong sinasabi lang, tao lang. At hanggang sa ito'y naging automatic, tao lang. So kung makikita ninyo, ang pagkilala ng tao sa sarili niya ay tao lang. Hindi ang katotohanan ng espiritu ka muna.
So dahil sa ang iyong kamalayan ay tao lang, gumagabay ka sa iyong pagkakaisip at paggalaw at sa English kasi marami ako pwede masabi, tinatagalog ko lang eh. Are you listening? Napapagod ang isip ko kapag tinatranslate ko. Ang ibig kong sabihin, binabagay mo ang iyong buhay sa naiintindihan mong kung sino ka. Therefore, limitadong-limitado ang galaw at kilos natin dahil ang ating pagkilala sa sarili natin, the way we see our own self, yung self-concept, yung self-image, ay tao lang. So hanggang ang isip mo ay tao ka lang, hindi ka lalagpas sa mga ginagawa mo. Magiging parang wala ka magagawa. Kaya binabalik ko, noong ang Panginoon ay pumunta dito, ginising niya tayo at ginigising niya tayo na hindi ka tao lang. Ang ine-expect ko parang merong maghihiyawan, ine-expect ko na parang merong mabubuksan, pero tahimik pa rin. Alright. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo, baguhin niyo yung pananaw niyo sa Panginoong Hesus. Nung pumunta ang Panginoong Hesus, hindi siya nagpakita na para sabihin, iba ako, sambahin niyo ako. Pinakita niya ang kabuuan ng pagiging tao. Kung nakikita niyo ang Panginoong Hesus ay matagumpay, ganyan ang example na tao. Tao sa katawan, pero dahil may espiritu. Yung espiritu ang magdadala sa tao. Hindi yung katawan ang magdadala sa spirit. Yun. Ngayon, dahil sobra ang pagkakakapit sa atin ng pagkakaunawang tao, so sa pagiging tao, lahat ng iyong idea ay nasa iyo sa tinatawag na limitasyon. So the reason why we are limited, because we always carry the idea that I am but just a man. Kaya ako pinaunawa sa inyo mga kapatid, na ayon sa Biblia, you were already existing long before the foundation of the world because you started out in creation as a spirit. And that spirit is already made up. Wala nang kulang sa kanya. Kaya lang, dahil gusto kanya magkaroon ng karanasan, pinasok kanya sa loob ng creation. Kaya lang, ang spirit ay, kung spirit papasok sa loob ng creation, anong katawan? So, pinili na Lord na ang katawan na tatawagin sa iyo ay isang man. So, tinawag kang man because meron kang flesh, bones, and blood. But you are not only bones, flesh, and blood. You are more of a spirit being than just bones, flesh, and blood. Now, bakit hindi tayo makagawa ng mga great things na sinasabi ng Panginoon sa John 14? Greater than this you will do. Ilagay natin sa John 14. Sige. Pakilagay, Martina. John 14 verse 12. Go ahead. Now, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Look, so hindi siya naghahanap ng pagsamba. Ang ginagawa niya, ehemplo. Parang sinasabi niya, nakikita mo ba ako? Kung sino ako, ikaw din yun. Mga kapatid, pag nakita niyo si Jesus, kung sino si Jesus na ginawa niya dito, nagbigay siya ng example, huwag niyo sabihin na, ay, nagawa ni Jesus yun kasi Diyos siya. Tingnan niyo yung mga ganong uring pananaw. So, si Jesus, worth lang na sambahin, hindi pwedeng gayahin. Pero sabi ng Panginoon, pinagagaya niya tayo sa Kanya.
He that believeth on me, malinaw ba? The works that I do. So, ine-expect ka ng Panginoon na kaya mong gawin ang nagawa ng Panginoong Jesus. Kaya sa buhay na ito, kung wala ka nagagawa, you can now judge yourself that you are more looking into yourself as a man. You're not just as a man. Yes. Nasisense ko parang hindi pa tumatang. Ang hirap talaga, no? Pag sinasaw ka talaga sa, anong tawag dun sa mga, kunyari may pagkain, mamarinate mo. Mamarinate. Di ba? Pag minarinate mo, para pumasok yung lasa. Alright? Marinate. Mga kapatid, ang tagal ko nang minamarinate kayo. Pero pag nilasahan ko kayo, wala. Dagdag pa. Tulungan niyo ako sa mga marunong. Ano ba ang marinate? Lalagyan ng toyo. Toyo ba? Sobra na kayo sa toyo. So, gusto kong ma-marinate tayo that God is in us. Pero, una pa lamang, so meron ka, verily, verily, I say unto you. Now, hindi lang yon. Sabi niya, kaya niyong gawin ang nagawa ko. What? After that, hindi siya na-satisfy. Sabi pa niya, and greater works. Woo! Okay na to eh. Do what Jesus, did. Pero, sinabi pa niya, greater works. So you must desire to do something great. Something great! Pag hindi kayo nakakagawa ng something great, you are always looking at yourself as just but a base man. Huwag ganon! Ituring nyo ang bones, flesh, and blood nyo is but just your cloth. Yung suot mo, hindi ikaw yan. Whether magsuot ka ng t-shirt, ng suit, ng jacket, hindi ikaw yan. Ang totoong ikaw ay yung nasa loob. Kaya kita nyo yung mga mayayaman, suot lang nila, ni Zuckerberg, t-shirt lang. Well, t-shirt lang yon, but hindi siya yon. Sa loob, bilyonaryo siya. Are you listening? Amen. In the same way, ano man suot mo ngayong katawan, hindi ikaw yan. Amen. Naliliwanagan ba kayo? Kaya lang, mas kilala mo yung suot mong katawan. At wala kang panahon na kinilala mo yung totoong naghihintay sa iyo, nandiyan na kailangan mong ma-discover, makilala mo, at yun ang lagi minimensahe dito sa church, yung makilala mo, yung ikaw na spirit na galing sa Panginoon. Hallelujah. So, meron ka ngayong kilalang kilala. At ang kilalang kilala mo ay yung kasuotan mo katawan lang. At kadalasan, hindi kadalasan, oftentimes, siya yung binubuhay mo. Siya yung pinapahayag mo. Siya yung umiiral. Siya yung nag-iisip. Siya yung nag-feel. Siya yung nagde-decide. Pero hindi ikaw yun. Pero pumapayag ka.
ang nagpapalakad ng buhay mo ay yung bones, flesh, and blood na meron kang binuong tinatawag na pagkakailanlan sa Kanya, na ang tawag natin ay created persona, na sa New Testament, ang tawag ay old man. So sa old man o created persona mo, merong magandang bagay doon at may pangit na bagay doon. Samantala, yung spirito mo, walang pangit at maganda. Walang tree of knowledge of good and evil doon. Yung spirit mo ay puno lamang ng buhay. Now, so alam nyo na. So alam nyo na sa buhay na ito, ang hindi mo pa masyadong pinaaangat ay yung totoong spirito mo. Alam nyo ba? Nung pumasok ang Panginoon sa buhay mo, yung spirito mong yon, kasi nga dahil sa kasalanan ni Adam, tumuloy-tuloy ang sinful nature, at ang sinful nature ay tinitirhan ng embodiment ni Satan as sin, na siya magtutulak sa atin ng pagkakasala. So, maaaring nung bata wala ka pang kasalanan, pero dahil may sinful nature yan, dahil wala ka ring alam, inudyukan ka ng sinful nature sa loob ng flesh mo, wala kang kamalayan, ginawa mo, nagkasala ka na. So, bago ka palang lumalaki, marami ka ng kasalanan. Yun talaga ang pangit na kalagayan natin. Now, nung pumasok ang Panginoon sa pagtanggap mo sa Kanya, kaya ka na born again, yung spirit na nasa sa atin, na ang tawag ay nadiden, kumbaga sa battery na hibernate. Hanggang sa wala na. Pero nung tumanggap ka sa Panginoon, na-revive. Kaya ang tawag doon, na-reborn, na-quicken. Kaya Panginoon, magsabi ng hallelujah. Nung tinanggap mo ang Panginoon, gusto ko malaman ang story mo, bigla na lang lumiwanag yung spirit mo. Nabuhay! Kumbaga sa hibernate na pag-press mo, umilaw na yung screen mo. Nag-battery charge na, malakas na. However, doon sa loob, alright, siya na ay may liwanag, ayan na. Dapat lang na yung liwanag na yon ay lumabas. Kaya lang, sa tagal ng panahon na ikaw ay nasa ilalim ng sanlibutan, na ito ay natakluban ng kung ano-ano klaseng kasalanan na ginawa mo, na build up mo. So may liwanag na sa loob, pag-isipan nyo ng imagination nyo, pero may talukbong na kung ano-anong klaseng talukbong, alright? So yung liwanag, nagliliwanag sa loob, pero meron talukbong, kaya yung liwanag ay hindi makalabas. Ayan. Nakakasunod kayo sa imagination nyo? Ngayon, bagamat ikaw ay may mga talukbong sa kasalanan mo, alright? Yung mga tinatawag ng kasalanan, pinatawad ka na. Pero itong sinasabi ko, ito yung mga mountains na tinuro ko na naging trauma, na naging part of your thinking, naging part of your system, na tumatalukbong sa liwanag na nagbukas na sa spirit mo. Ngayon, since nagbukas na yung spirit mo, dapat yun na talaga ang makilala mo at siya na ang umiral. Pero, dahil nga may mga talukbong, yung talukbong na yun pa rin ang nagpupumilit na siyang gumana sa buhay mo. Kaya, bagamat may ilaw ka na sa loob, pero ang pamumuhay mo ay parang talunan. So, kinakailangan na yung talukbong ay unti-unting mabasag na tinatawag na brokenness. Magbe-break para yung ilaw mag-break out. As it breakthroughs, so light will shine. Kasi may ilaw na.
Now, ito yung sinasabi ko, na kapag ikaw ay pumaloob doon sa espiritu mga yon, nandoon ang katotohanan ng ikaw. Ngunit, pag ikaw ay nasa loob pa lamang ng sarili mo na itong kinikilala mo, magiging maliit ang buhay mo sa ibabaw ng mundo. When I say maliit, ang sabi ng Panginoon, you can do greater works than these. Why? Because inaasahan tayo ng Panginoon to live here on earth. Bakit ganon? Now, I will go back sa pinakang first portion ko. The reason that God sent us here on earth is because He wants you and me to have an experience. Parang hindi nyo pala ganap na no? Parang ganito yan. Ikaw ay tatay, ikaw ay nanay. Bakit mo pinalalaki ang anak mo sa magandang pamamaraan? Dahil alam mong lalaki sila. Sinasabi mo, gusto ko sila magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay. Huwag tayo magtapos. Anong ibig mo sabihin sa magandang kinabukasan? In short, may maganda silang lalakaran. Ano yung lalakaran sa buhay nila? In short, may maganda silang karanasan sa buhay. So the reason why you're supporting them, you want your children to have a very good experience in, just imagine, hindi nyo naiisip masyado yun. Now, you know what? Long before, God has already intended that He wants us to have a good experience. Ano ba ang mga good experience? Ang good experience ay yung magkaroon tayo ng life abundantly. However, you have to choose between life and death nung nagkasala nga si Adam. Kaya ngayon, hindi lang life meron sa ibabaw ng mundo. Meron din tinatawag ng experience of death. At ang death does not speak only when you physically retire. No. Death means anything na hindi ka masaya, kamatayan. Life means anything na nagpapasaya sa iyo, life. Kaya nga sabi ng Lord, that you may have joy and full, to the fullness of joy. The reason God wants you to have an experience, maranasan mo yung naiintindihan niyo ba ako? Wala nag-message about experience. You have the power to experience. Oh, Lord Jesus, naintindihan ako? Anybody understand me say, Amen? Alright. So, kung ikaw ay binigyan ni Lord ng pagkakataon magkaroon ng karanasan ngayon na nasa buhay mo, anong gagawin mo? Dapat hanapin mo yung sinasabing ano yung magandang karanasan. Kailangan magkaroon ako ng magandang karanasan. Huwag kang uuwi na may pangit na karanasan. Mga kapatid, binigay na ng Panginoon ang sarili niya para magkaroon ka ng magandang karanasan. Hindi po yung isip natin lagi ay, niligtas na ako ng Panginoon, pupunta na ako sa langit. Nalimutan mo na yung karanasan mo dito. Ang nakakaintindi ulit, magsalita ng Amen. Alam niyo, pinapaliwanag ko to with all that I could, do best. Why? Marami nakakaligtaan na ikaw ay nandito for one purpose, magkaroon ng karanasan. Ulitin ko dadagdagan ko, le-level up ko. Nung ang Panginoon ay pinapasok mo sa sarili mong buhay, are you with me? Pinapasok mo ba? Taas ang kamay na pinapasok na ang banal na Espiritu sa kanya. Amen. Good. Taas mo lang. Alright. Thank you, Lord. Put your heads down. Nandiyan na ba ang Panginoon sa buhay mo? Ulitin ko. Nandiyan na ba ang Panginoon sa buhay mo? Then tell me, say, God is in me. Yung malakas na meron kang, blessing na, wow. Say it again. God is in me. God is in me. So, pumasok na siya sa iyo. Ganito ngayon, mga kapatid. Alam niyo ba, bakit siya pumasok din sa iyo? Kasi gusto niyang sabayan
ang mga kararanasan mo. Kung ano ang karanasan mo, nararanasan din ng God sa iyo. Parang konti lang palakpak na. I want you, sa lahat ng mga nabuksan, pumalakpak ng todo, pinabuksan kayo. Let me tell you one thing. Alam niyo ba na hindi lang ikaw ngayon ang nakakaranas ng ranas mong buhay? Pinasama mo si Lord sa buhay mo. Ulitin ko, sinama mo ang God sa karanasan mo. Ano akala nyo? Na si Lord, pag pangit ang karanasan mo, hiwalay siya. Pag maganda, kasama siya. Hindi siya nangiiwan. Sasabihin mo, tao lang ako. Pinili ng Diyos na siya ay sumama sa iyo. Kung baga sa isang sasakyan, ikaw ang driver, sumama siya sa iyo. Dinesisyonan ni Lord na ang buhay mo dito, ikaw ang magdi-decide. Kasama siya. So kung ano man ang iyong dinaranas sa desisyon ng buhay mo, since tinanggap mo siya, faithful siyang kasama mo. Kaya nga, siya ang nagbibigay ng unang kalakasan sa iyong mga sitwasyon. Dahil kasama ka niya. Kaya lang, kung hindi ka marunong mag-decide, kung ikaw ay papatay-patay, kung ikaw hindi marunong maniwala, kung ikaw ay tatanga-tanga, pasensya na po kayo, pero kung tamaan, huwag magalit. Ang nakalagay doon, be wise. Ang katapat noon, foolish. Mga kapatid, kung ano man ang i-decide nyo, nararamdaman ni Lord yun. Kaya akala nyo, kayo hiwalay sa Kanya, tapos, Lord, itong ginagawa ko sa iyo. Ito, Lord, ito ang aking alis sa iyo. Ha? Nalimutan nyo na ang Diyos nasa sa inyo? Huwag ko kayong miwalay sa kalagayan parang may Diyos ka na pagan, ikaw yung worshiper lang, tapos ang Diyos ay nasa labas. Paganism yun. Yes. Purihin na Panginoon, hindi tayo pagans. Yes. Ano ang pagkakaiba natin? Yung Diyos natin, nasa sa atin! Sabi ko, may amen naman na nakakaunawa. Your God is in you! Now, hindi mo lang nare-realize kung bakit hindi lumalakas ang buhay mo. So, pag meron kang gustong gawin sa buhay mo, tara, inuman tayo. O sige, inuman tayo. So, pinararanas si Lord sa inuman. Sabi ng iba, nakikita tayo ng Diyos. Anong nakikita? Kasama siya sa nararanasan mo. Sabi ng iba, wala nakakakita, ako lang. Maglilimerda ako, magsusugal ako. So, sinama mo si Lord sa casino. Woo, ganda. Naintindihan niyo na ako? Sasabihin niyo, paano nangyari yon? Ikaw, sa katawan mo, sayang-saya ka. Pero si Lord, grieve na grieve. Bakit ganito? So, you grieve the Holy Spirit according to the Bible. Alam niyo, mga kapatid, pag naintindihan niyo ako, kaya huwag ko kayong tumingin sa Diyos na nasa labas. Yung mga teaching na yan, parang iniwalay niya ang Diyos saka ikaw. Ako hindi po. Ang Diyos at ikaw ay isa na.
Hindi kinakailangan after eternity o sa eternity pa. Ngayon, kaya kung ano ang pinararanas mo sa Kanya, gusto mo malungkot ka? So pinararanas mo kay Lord. Oo, malungkot tayo, Lord. Ngayon ha, malungkot tayo. Pinasisiya ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumaya ka. Dear Lord, kasi malungkot muna tayo. Eh, ikaw ang nagdadala ng manobela. Halimbawa, nagdadala ka ng manobela, dinamo sa lubak, tug-tug-tug-tug. Ay, si Lord, tug-tug-tug-tug, ganun din. Para bang metaphor na pamamaraan, hindi physical. What I'm sharing is this. Halimbawa, magulang ka, may anak ka, meron ka 5 anak. Bawa sa 5 anak na yan, dinadaanan ng karanasan nila, bilang magulang, nararanasan mo ang nararanasan nila. Are you with me? Hindi ka hiwalay sa kanila. Feel mo ang nararanasan. Tama o tama? Mga kapatid, more than that ang nafe-feel na Lord. Kasi nakipag-isa siya. Ikaw bilang magulang, ina o ama, ang na-extend mo lang ay ang word na tinatawag na empathy. Hindi lang sympathy, mas malalim doon. Yung empathize ka, parang feel mo yung kanyang kinalalagyan kasi magulang ka. Pero more than that ang God natin. Kaya kung ano nararanasan mo, nararamdaman niya. Hello! Kaya kung talunan ka, can you see my love? Kayo, mahal na mahal ko kayo. Ako po yung magbibigay ng kaliwanagan, afterlife, para lang makita niyo ang liwanag. Mga kapatid, habang hindi mo babaguhin ang pananaw mo sa sarili mo, ikaw ay makukulong sa maliit na mga gawa. At hindi ka makakalabas sa greater works. Kahit na, the things that I do, He shall also do it, baka hindi niyo magawa. Ngunit, sayang po yung ating pribileho sa panahon ng ating pagkakaroon ng katawan na ikaw ay pwede pang magkaroon ng opportunity. Hallelujah. So ngayon, may 2 kang iniinugan. Isang, yung original mo, ikaw, na kinakailangan mo laging maalala, ma-recognize. You just need to remember who you are. Kaya lang, parang yung ginawa mong ikaw, yung kinreate mong ikaw, na tinawag kong created persona, parang nasanay ka na dito, na parang ito yung gusto mong ibuhay. Ito yung gusto mo nang, sundin. Ito na yung sa kamatayan mo, ito na lang. Parang ayaw mong mapalitan. Alam niyo po ba ang meaning ng change? Ang meaning ng change ay, kunyari, ito yung created persona ko, si Rene. Tapos si Rene, binabago ko. Uy, si Rene, hindi na magagalitin. Uy, si Rene, hindi na masyadong nag-iisip. Ganon. Alam nyo, itong Rene ito, hindi ito yung binabago. Kaya kung kayo man ay nag-iisip ng pagbabago sa buhay mo, mali po yung thinking natin na yung created persona mo, binabago mo. Hindi po dapat yon. Itong created persona mo, hindi na ito mababago. Yes. Kaya doon sa sinasabi ng Biblia, be ye transformed, hindi po yung matatransform yung created persona mo. Ganito po yon. Ito yung created persona mo. Ito yung original mong spirit. Nangyari, naging talukbong. Ang talukbong niyan ay walang iba kundi yung created persona mo na tumatalukbong. So ngayon, para lumabas yung katotohanan ng ikaw, kung binabago mo lang yung created persona mo, kumbaga, halimbawa, yung created persona mo, sanay sa pagiging mahirap, babaguhin ko siya, payayamanin ko siya. Hindi yayaman yung created persona mo na yan na yumaman. Lagi yan nasa loob ng kahirapan.
Sana umilaw po sa inyo yun. Ang ibig ko sabihin, yung created persona mo yan, medyo may maunawaan. Okay, naintindihan. Pero sa bandang huli, ayaw niyang umalis. Nasana na yun sa kahirapan. Kaya mga kapatid, mayaman yung nandoon talagang original mo, ang tumalakbong sa iyo yung created persona mo. Now, we think na ating babaguhin para matransform ay yung created persona mo. Hindi po. Itong old man na ito na created persona ay hindi binabago. Ano kinakailangan sa kanya? Tinatanggal. Minomortify. Kinocrucify. Inaannihilate. Tinatanggal siya. Kailangan mawala ka. Sapagkat ang katotohanan ng ikaw ay yung spirit mo na nanggaling sa Panginoong Diyos. Now, ang transformation mo ay kung ang iyong old persona, ang old self mo, 50% na ang nawawala, 60% na yung nakikita ng totoo mo, yun ang totoong ikaw. Yung change mo is when your original who you are ay nakikita, yun ang transformation mo. Pero hindi natatransform yung original, made up na siya. Ang transformation ay kung ano ang mga takip na nawawala, kung ilang percentage, yun ang pinakang tinatawag na transformation. Pero yung original mo, walang tinatransform yun. Kasi made up na yun. Perfect na yun. Pastor, baka may dagdag ka sa sinasabi ko. Doon sa about na yun, naintindihan mo ba yung sinasabi ko? May dadagdag ka? Wala pa. Napapagod ako. Nakakapagod magbigay ng... Pero, sino nakakaintindi? Nabibigyan ko ba kayo ng isang parang challenge na sikapin yung alamin yung totoong identity mo? Yung totoong identity mo, hindi mo na kinakailangan payamanin yon. Mayaman na yon. Yung totoong identity mo, ayun ang sining. Hindi mo na kinakailangan patalinuin yon. Matalino yon. Ang kailangan mo lang, ma-discover mo. Hallelujah! Sino nakakakita ng pag-asa? Alright. Kaya huwag mo sasabihin, mahina ako. Hindi. Yung ikaw na original, yun ay made up na. Pag sinabing made up na, gawa na siya. Ang kailangan na lang niya ay tanggalin mo yung talukbong ng iyong created persona. Hallelujah. Now, balik ako sa una ulit. Mga kapatid, gusto kong makita ninyo ang katotohanan ng ikaw. Kasi pag ako nagsasalita, halimbawa, sinabi dito, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do. Dapat pag sinabi dito, the work that I do shall he do. Yung he, shall he, yung he na yun, ikaw yun. Pag nakita mo yun, shall he do. Dapat mati-feel mo, kaya ko yan. Pag nati-feel mo ng kaya ko yan, yung spirit mo, nasa-sense mo na. Halimbawa, meron kang gustong kunin, ay, mahirap yan. Ang nag-sense doon, ang nag-feel doon, yung body mo lang. Yung senses mo sa body. Pero kapag meron kang isang desire na mataas, pero na-feel mo na, kaya ko yan, then ibig sabihin, na-discover mo yung inside mo. Sapagkat yung inside mo, all things are possible. Sino nakakaunawa? Magsabi ng amen. Kahapon lang, nafe-feel ko kasi, Lord, parang gusto kong kumuha ng electric vehicle, yung plug-in. So, nag-post ako. Nilagay ko yung isang sedan na BYD. So, nagpa-picture ako dahil, ini-image ko na. Alam nyo, sa sandaling ito, huwag kang titingin mo na sa pera mo, huwag kang titingin sa bangko mo, ayun na sining. Ang trabaho mo, ma-feel mo! Ma-feel mo saan? Sa katawan o sa spirit?
yung word na sense, masense mo. So pumunta ako doon, sinesense ko sa spirit. Kung titignan mo yung bangko, alam, wala akong bangko sa mga bangko. Wala. Basta, sense mo lang muna. Mga kapatid, ang kapital mo lang is your faith. Ano yung faith? I-image mo. Pag na-image mo, i-sense mo. Sa loob mo, na-feel mo. Magkakunik kami. Yung aking gusto at ako ay isa lang. Kailangan ma-sense mo lang. Kaya nga tinawag na faith kasi sa practical, it looks impossible. Pero sa spiritual, pagduduktongin mo sila as one. Ikaw ang magduduktong. Yung hindi mo kaya, o yung parang imposible, sa practical o sa physical, kaya ka nandiyan dyan, yung faith mo, ininail mo, ipapakuin mo. Kaya nga, ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos, yung YH, WH, Yod He, Wow He. Yod He, Wow He. Yod He. Kumbaga naman, Jod He, Wow He. Jehovah. Pero wala yung vowel sa gitna. Ang Yod means hand. Ang He means window, seeing. Ang Wow means nail. Ang He ulit, kaya He, H-E, sa tetragrammaton ng Hebrew, window ulit. So, I'll just give you a little note on this one. Ang pangalan ng God is creation. You make creation. Kaya yung Yod means, it means awareness. Meron kang awareness. So, ang Yod, hence, ito yung kumikilos. Kasi sa pagkilos, may awareness ka. So, may awareness ka muna. Magsisimula. Are you with me? Tapos, yung window means may makikita ka. So, yung awareness mo, may mapapansin. So, yung consciousness mo, alright, meron siyang makikita na gusto niya. So, yung nakita niyang gusto niya, yun ang something na tatawagin mo, nakita mo, na image mo. So, merong consciousness, tapos, yung He, may window. So, yung window is something that you see. Now, kunyari, tulad ko ngayon, ikaw, meron kang consciousness. Suddenly, may nakita kang kailangan ko ng bahay at lupa o bahay. Yung nakita mong bahay, galing yun sa consciousness awareness mo. Nung nagkaroon ka ng image ng bahay, ito yung nakita mong window sa spirit. Ang nakakaintindi, magsabi ng amen. Kasama ko ba kayo? Alright. So, ibig sabihin, ang pangalan ng Diyos ay nasa sa atin. Yung Yod means may awareness ka, may consciousness ka. May consciousness ba kayo? Alright, so may awareness ka. Ngayon, nakita mo yung bahay, so sabi mo, yung bahay. Tapos, hindi mo isipin yung bahay, saan kukuha ng pera? Sino magpapautang sa akin? May bangko ba naman magpapautang sa akin? Paano ko yung babayaran? Are you listening? Huwag ganon. Basta lang, Yod, may awareness ka, tingnan mo kung ano yung nagustuhan mo, yun yung something that you become aware. Now, yung nail, yung wow, W-A-U, siya yung magpapaisa. You nail it together, which means, yung bahay, at saka yung awareness mo, hindi sila magkalayo. Pinag-isa mo. Meaning to say na pinag-isa mo, binigyan mo ng buhay na yung bahay na yon, sa'yo na. Nakatira ka na. Nandoon ka na. Inimagine mo may bahay ka na. Kaya sa Mark 11:24, alright, whatever you believe, diba? Whatsoever you desire, when you pray, believe that you have received. So, yun yung parang nail. Pinag-isa na. So, that's why Yod, He, Wow, nail yun. Tapos sa He, makikita mo ulit sa physical na yung bahay mo ay nagkaroon ng physical manifestation. So, yung Yod, He, Vow, o Wow, He, is something, God's name, na nagsasabi, ito yung God's name, creation. Creator. Now, alam nyo ba, na yung God na yon, na I am, kasi pag sinabing YHWH, pero ang interpretation niya is I am. Bakit I am? Kasi ang meaning lang nun is awareness. Ano meaning ng awareness?
Pag sinabi mong I am, aware ka. Halimbawa, sinabi mo, I am. Anong I am? Aware ka. Pero ano yung ina-aware mo? Habang wala ka sinasabi, kunyari, I am. Ano yung ina-aware mo? Rich. So, nilagay mong rich. Yung awareness mo, naglagay ng image na rich. Kaya, I am. So, meron kang awareness pag nagsasabi kang I am. I tell you, this church is a teaching church. Say amen. Kaya nga, pag sinabi mo naman sa negative, I am poor, then yung I am, aware ka sa poor, kung ano yung awareness mo, siyang pupunta sa iyo. Kaya kung pipili kayo ng awareness, huwag na kayo pumunta ng negative. Kasi kung ano yung ina-aware nyo, sa inyong makukuha. Alright. Mga kapatid, sino dito ang nananalo na? Nananalo. Now, I would like you to always realize, now, follow me. Say with me, God is in me. Habang sinasabi mo yan, lumalaki ba ang pananaw mo sa sarili mo? Nag-expand ba? Good. Kailangan makalayo ka sa pangmamaliit mo sa buhay mo. Kung ikaw, na ang iyong pamamaraan ng pagiging humble ay maliitin mo sarili mo, mula ngayon na nandito ka sa church, binubura mo na yan. Burahin mo. Burahin mo. Sabi mo, burado na yan. Alright. Hindi ka nag-humble nun. Masyado mong minamaliit ang sarili mo to the point, hindi ka na makakita ng something aware mo. So, hindi mo ma-feel na mayaman ako. Kaya lang, minsan dahil ikaw ay mahirap, nakatira dito, pag sinamayaman, parang niloloko mo sarili mo. Kapatid, hindi mo niloloko sarili mo. Nilalagay mo sa katotohanan ang salita ng Panginoon. Dahil meron kang physical situation na talagang, ito, kaya nga sabi ng Biblia sa Joel, sabi niya, those who are poor, say, kita mo, poor yun, pero sasabihin ng Bible, huwag mo sabihin, I am poor. So, I am, kasi pinapaliwanag ko sa Yod-He-Bawe, sa pangalan ng Panginoon, ng Yahweh, or, usual, pero walang Yahweh. Actually, YHWH lang yan. Alright, para ma-pronounce nila yan ng vowel. However, that's not really the proper one. So, what I'm talking about is this. Yung I am is awareness. So, sabi niya, bagamat poor ka, yung awareness mo, sabihin mo, I am. Sa consciousness mo, ilagay mo, I am. So, those who are poor say, those who are weak say. So, you see, sa kalagayan ng tao nagsasalitang yon, sa mga mahihina, pero huwag sabihin, I am weak. Sabi ng Biblia, don't say that. Why? Say it in your consciousness, I am strong. So, anuman ang kalagayan mo, huwag mong sasabihin yan sa iyong consciousness. So, dahil ang consciousness is the only reality. Siya ay nagbibigay ng katotohanan. So, bagamat ikaw ay weak, sinabi mo, I am strong, then yung sinabi mo sa awareness mo, yun ang magkakaroon ng pangyayari. Pakilagay mo yung yod sa YOD. Ayan mo. Yung Y is yod, YOD. Yung H, HE. Yung W, okay? WAU, wow. And then HHE, para alam niyo. Alam niyo, sabi ko nga sa isang kaibigan ko, alam mo, sabi ko sa isang kaibigan ko, kami sa church dito sa Binyang, bagamat community kami, family, kaya ko magturo doon ng mataas. Mga kapatid, ito, bihira ito ituro. Are you listening? Unti-unti ko na ituturo. Pakilagay mo ulit. Yod,
Nakita mo na? Para alam lang nila at meron sila. Nagahang, napagod din siya. Kung siya nga napagod, lalo ako. Pastor, meron ka sasabihin? Come on, wala. Para makapagpahinga ako. Few minutes. Palakpan po natin ang Panginoon. Yung kanina pinapaliwanag ni Pastor. Mayu. W-A-U. Okay. Tapos ayun. Tungkol doon sa tinatawag na created persona. Okay. Naintindihan po ba natin ibig sabihin ng created persona? So, sabi ni Pastor kanina, yung created persona natin, hindi natin ito pwedeng baguhin. Okay? We were the ones who created our own created persona, and that cannot be changed. Hindi siya pwedeng baguhin. So, ang created persona natin, hindi yun yung totoong identity natin. Bagamat pinaniwalaan natin yun ka, yun ako, pero hindi ikaw yung personang yun. Okay? So, yung created persona, bigyan ko kayo ng halimbawa, ang created persona natin, ito ay mayayanig tulad sa darkness. Okay? Darkness. Sa buhay mo, may darkness. At ang iyong true identity, yung itinuturo sa atin kung sino talaga tayo ay espiritu na mula sa Diyos na buong buo at kompleto, yun yung light sa buhay mo. Kaya ang tao ay nabubuhay at lumalakad sa dalawang area na to. Either ang isang tao ay nabubuhay sa dilim, meaning nabubuhay siya ayon sa kanyang created persona. O nabubuhay siya o lumalakad siya sa mundo ito ayon sa liwanag. At yung liwanag ay yung totoong siya ayon sa pagkakalikha ng Diyos sa kanya. Nakuha niya ibig sabihin? Now, ano po ba ang ibig sabihin nito? Ang pagiging nasa dilim at ang pagiging nasa liwanag ay hindi po nyo mababago na ang dilim. Ang dilim ay dilim. At ang liwanag ay liwanag. Hindi sila pwedeng magsama. So you cannot change darkness. You cannot even change light. Ang nangyayari po sa atin ay ang pagiging nasa dilim at pagiging nasa liwanag ay nakadepende lang yan sa awareness natin. May mga tao na they are fully aware sa kanilang dark side. Ibig sabihin, they walk and live in the dark. Consciously, doon sila nagdudwell. Kaya ito yung sinasabi lagi ng mga tao na imposible yan, mahirap yan, hindi ko yan kaya, malayong mangyari yan, hindi yan pwedeng maging totoo kasi ganito lang ako, ganito lang ako, ganito lang ako. Ang ibig sabihin, yung taong yon nasa kadiliman. Kasi hindi niya nakikita o wala siyang nakikita na kahit anong bagay na posible sa buhay niya. Ang mabuhay sa kadiliman ay ang mabuhay ka nang naniniwala ka sa tinatawag na impossibility. Naniniwala ka imposible. So, yun yung explanation. Kaya sinabi ng Panginoon in John chapter 8, verse 12, na ang sino mang na sumusunod sa Kanya ay hindi na lalakad pa sa kadiliman, bagkus lalakad sa liwanag. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang sumunod ka ay ang maniwala ka sa Kanya. Pag naniniwala ka sa Panginoon, isa kang tagasunod ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay lumalakad, ito na yung actual awareness mo sa yung experience dito sa ibabaw ng mundo. Kaya kapag inilipat mo yung awareness mo mula sa hindi mo kaya, dinala mo yung awareness mo nang may paniniwala sa kaya mo na, ibig sabihin, lumilipat ka na mula sa dilim, papunta sa liwanag. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon ng paglakad sa liwanag. Hindi ito yung tungkol lamang sa hindi ka magkakasala o kung magkakasala ka. Hindi po yun. Kundi tinuturuan tayo ng Panginoon na ibaling natin, i-connect natin yung ating kabuuang awareness papunta sa kung sino talaga tayo.
Nauupan niyo po ibig sabihin? Kasi masyadong dinikdik na ng sistema, ng kultura, ng tradisyon, ng reliyon, ng ating mga kaisipan na lagi nating pinaniniwalaan ay yung pagiging tao natin sa physical. Kaya tawag sa iyo, physical man. Pero dapat i-recognize mo that you are not just a man, but you are a spiritual man. Pag sinabi mong physical man ka, talagang nabubuhay ka sa katawang ito na ang nag-i-impluensya sa iyo ay ang mga physical na bagay. Pero pag spiritual man ka, nabubuhay ka sa katawang ito, pero ang umi-epekto at umi-impluensya sa iyo ay ang mga spiritual na bagay. Alright. So, yun lang po, mga kapatid. Maraming Itatanong ako sa iyo. Ngayon naintindihan mo na, Pastor, na ang Diyos ay nakiisa sa iyo. Yes po. Sa karanasan mo, kasama siya? Naintindihan mo ba yun? Yes po, yes po. Palagay mo, naintindihan din nila? Paano kung dinadala nila si Lord sa iba-ibang lugar? Hindi nakakasama ang Panginoon noon. Parang ang Experience. hirap isipin. May Kasi, experience. alam mo ba na si Lord gusto rin magkaroon ng karanasan? Amen. Napakaganda niya, Pastor. Akala nila ang God ay God lang. Kaya siya gumawa ng tao para ang tao at ang Diyos ay magkaisa. Sa karanasan ng tao, makaranas ang Diyos. Yes. Magkaroon ng karanasan ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Yes, magkaroon ng karanasan ng Diyos through man o in man, In man, through man, and as. man. Ulitin nga natin. So si Lord gusto magkaroon ng karanasan in In man, man, through through man, man, and as man. and as man. Ngayon, bilang ikaw naman, ang iyong mitiin dapat, I will manifest God in me, through me, and as me. Yes. Di ba? Naglapat sila. Yes po. Kaya nga nung kumaintindihan natin lalo, mga kapatid, huwag nyo lang isipin na ang Diyos, nakikita tayo ng Diyos. Nakikita. Maganda yung sinabi niyo kanina, Pastor, yung about paganism perspective, no? Na ang paganism concept kasi, ito yung mga taong pinaniniwala na ang Diyos ay hiwalay sa kanila. Yes. At sila ay hiwalay sa Diyos. Yeah. So, yun yung paganong kaisipan. At inalis tayo ng Panginoon doon. Yes. And the reason kung bakit ang Panginoon namatay sa krus at nabuhay na muli at naging isang Espiritu nagbibigay buhay, na siyang nananahan ngayon sa atin upang mabago yung kaisipan natin mula sa pagiging hiwalay sa pagiging iisa. Yeah. So ngayon, dahil ang Diyos ay nasa buhay mo, tama yon. Hindi siya basta nakatingin lang sa iyo. Ang totoo nun, nararanasan niya ang dinadaanan ng buhay mo. Nakukuha niyo po yun? Sa pangit at sa maganda. Pero huwag niyong isipin na pag gumawa ka ng kasalanan, ang Diyos din ay nagkakasala. Hindi po mangyayari yon. Yun ang hindi po pwedeng dumikit sa Diyos. Ang tanging lang mararamdaman ng Diyos ay yung epekto ng ginagawa mong hindi maganda, magsasanhi iyon sa Kanya ng discomfort. Kaya merong maliwanag na sinabi sa Biblia na, do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, kung kaya nating bigyan ng magandang karanasan ng Diyos na masaya siya, kaya pag nagpapatawad ka, masaya siya. Yun. Pero pag hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin hindi nagpapatawad ang Diyos. Pero nasasaktan at nalulungkot siya kapag hindi ka nagpapatawad kasi hindi yun bagay para sa Kanya. At yun ang ibig sabihin na kumikilos ang isang tao labas sa image ng God. Amen. Amen po. Ang design niya, ang tao ay sa image and likeness. So dapat, ang kanyang minamanifest ay yung God's image Yung lang God's image. and God's likeness. Yes po. So, siyempre, nasa loob. Ngayon, pag hindi natin ginawa, nag-grieve siya because of our disobedience, rebellion, unbelief, or doubt. Kaya, napiplease natin siya kapag ang mga karanasan na binibigay natin sa buhay natin ay yung mga principle niya. So, that's why, mga kapatid, please, think about this one. When you please God, it's not something you are here and the Lord is outside. No. Sabi mo kay Lord, Lord, maligaya ka, pagbibigay ako ng tithes. Are you listening? Amen. Lord, kasama kita. Patatawarin natin to. Patatawarin ko to. Papatawarin mo siya kasi lahat ng gagawin mo is your offer unto the Lord.
Kasama mo siya sa karanasan. Kaya you cannot please God without faith. Amen. So, napiplease siya dahil may faith ka sa salita niya, then, siya rin, nagadama niya yung ginagawa mo kasi as part as one, kumbaga, hindi nga siya kasama sa aktong ginagawa mo, pero kunyari sa magulang, may ginawa ka, sa lahat ng ginagawa mo, connected ako, empathize ko, pero si Lord, more than empathizing. Naunawaan niyo ba? Close us, sa kasama siya sa ating buhay. Hindi siya hiwalay. Kaya mga kapatid, in one word lang ulit, ano itong buhay natin ito? Mabuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo na may katagumpayan. Amen. Ang unang-una, piniplease natin ang God. At piniplease natin siya hindi nakatingin sa labas. Siya ay kasama mo sa loob mo. God bless everyone. Amen. 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 Uli, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayon po mga kapatid, dadako tayo sa ating pagbibigay na. Gaya nga po ng ating narinig na mensahe, kung kayo nagbibigay, hindi po yan sa pilitan. Okay? Kaya, huwag niyo pong isipin na ang church na ito ay nabibili. Hindi po. Dahil napakaliwanag po sa Biblia, ang magbigay ay kusang loob. At kung naiintindihan po natin ang salitang pagbibigay, hindi mo ito bibigyan ng marami pang tanong sapagkat isipin mo na ang pagbibigay mo ay para maiparanas mo sa Diyos na siya ay nasa buhay mo. Na siya ang Diyos na nagbibigay sa pamamagitan mo. So, yan na po natin ang ating mga kaloob sapagkat alam natin na ang pagbibigay ay isang pagtatanim na rin ng binhi by principle. Amen? At pag kayo nagbibigay, kahit kanino, hindi lang sa church, nagbibigay kayo sa family, sa parents, sa mga kamag-anak at sa mga nangailangan, ang magandang isipin nyo ay mayroong sa inyong babalik na reward ang Panginoon. Amen? Again, hindi ka mag-expect ng pagbalik galing doon sa binigyan mo. Kundi ang magbabalik sa iyo ay ang principles, yung laws of life, yung law of giving. Ako po, ganyan ako palagi ngayon. Pag ako may gagawin, like may bibigyan, hindi yung tao ang magbabalik sa iyo, yung law of life, of giving. Yun yung magbabalik. Paniwalaan mo yun. Kaya huwag niyo pong sasabihin na ako nagbibigay, hindi ako nag-expect. Mag-expect kayo. Huwag kayong magbibigay ng walang expectation. I-expect nyo may babalik sa inyo. Naniniwala po kayo doon? But again, hindi yung tao ang hihintayin mo magbalik sa iyo na binigyan mo, kundi yung batas ng buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, anuman ang iyong itinanim, ang siyang babalik sa iyo. Anuman ang iyong inihasik, siyang aanim mo. Okay, sa tayo po mga kapatid, tumaya tayo po ay magkaloob sa Panginoon ng may pagmamahal at kagalakan sa ating mga puso. Pagpalain tayo.